all welcome in the most precious name of Jesus. Lord, thank you so much for your presence this morning. We can feel your presence, Lord Jesus. Thank you so much, Lord. Let's open our Bible in the book of Psalms 14. Umpisa tayo sa verse 1. Psalms 14. Psalms chapter 14, verse 1. Sa verse 1, the fool, ang mangmang, stupid, wicked. No, yan ang description ng fool dito. No, yung walang isip, may isip pero hindi maayos na isip. Lahat masama. The fool hath said in his heart, no, sabi ng mangmang sa kanyang puso, there is no God. No, walang Diyos. They are corrupt. No, sila ay mapapahamak. No, nangapahamak, no, corrupt. They have done abominable works. No, lahat ng kanilang pinagagawa ay kasuklam-suklam. Masama ang kanilang mga gawa. There is none that do it good. Walang gumagawa ng mabuti, no, kahit isa, kahit sino. Yan ang sabi ng mangmang. No, at hindi tayo mangmang kagaya nito, no, because we know our God and we worship Him with all our heart and with all our mind. Shall we pray for a while, Lord? We are so thankful, Lord Jesus, for all your guidance and protection. Iba-iba ang aming mga pinanggalingan every Sunday to come into this place to worship and to praise your name. But Lord, thank you for all your goodness, for all the good health, the healing that you've given us, Lord Jesus, para kami ay makarating sa lugar na ito to worship, Lord, to proclaim your goodness, Lord Jesus. Lord, bless your word this morning, bless our hearts, kung ano man ang mga question sa puso't isipan namin. Let your word edify our soul, the whole church, Lord Jesus. Lord, be with us, anoint your word. Lord, we do this always, we cannot do this alone. We need you, Lord Jesus. We love you, Lord. And we need healing sa mga kapatiran namin, Jesus, na patuloy nagpapagaling at may karamdaman. We praise your name and it shall be done in Jesus' name. Amen. No, ang sabi ng mangmang, sabi niya sa kanyang puso, walang Diyos. No, they are corrupt. No, sila ay mapapahamak, nangapahamak. Wala silang ginagawa na kabutihan kung hindi lahat kasuklam-suklam at walang righteous. There is none that do it good. Walang sinuman ang gumagawa ng mabuti. The title of our preaching this morning, What God is Looking For in This Generation. Ano ang inahanap ng Diyos, no, sa ating in this present generation? No? Ano ang hinahanap ng Diyos? Na hinahanap ng Diyos, umpisa pa lamang ng Genesis, in the beginning, God is already looking, no, dito sa mundo kung ano ang kanyang hinahanap sa atin ng mga tao. At from Genesis hanggang ngayon, ito pa rin ang kanyang hinahanap at napakailap na hindi niya mahanap-hanap, no, sa atin ng mga tao. Daanan lang natin saglit sa Genesis chapter 6 verse 12. Andyan sa, kaya pala maraming nagme-memorize ng books of the Bible. Gabing-gabi na may naririnig pa ako, Genesis, Exodus, Leviticus. Nag-CR lang ako dyan, no, doon sa, may naririnig ako sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua. Sabi ko, anong mayroon? No? Yung pala, baka masingil sila bigla. Genesis chapter 6 verse 12, verse 12. Umpisa tayo mga kapatid sa verse 5. And God saw that the wickedness of man was great in the earth. Nakita ng Panginoon na ang mga kasuklam-suklam, mga kasamaan ng tao ay sobrang matindi na, no, dito sa lupa, and that every imagination, bawat imahinasyon ng kaisipan, no, of the thoughts of his heart,
no, ng kanyang puso was only evil continually. Lahat na lang kanyang kaisipan ng kanyang puso, kanyang imahinasyon. No, kahit sa imahinasyon, madumi pa rin ang iniisip ng tao. No, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. So nung ang Diyos tumingin, because God is always watching us, no, is always present in all of our affairs in life. In private or in public, no, alam ng Diyos kung anong mga pinaggagawa natin sa buhay, sa loob ng CR, sa loob ng kwarto, sa loob ng opisina, saan pa. Sa kung saan mang loob. Kung umabot man tayo sa impyerno, sa ilalim ng dagat, Marianas Trench, lahat ng yan, alam ng Diyos kung ano ang pinaggagawa natin. And from time to time, God is very serious watching us. Seriously. Thank you, Brother Roland. Seriously watching us. And verse 6, so lahat ng kanilang kaisipan ay puro na lang masama. So verse 6, and it repented the Lord that He had made man on the earth, and it grieved Him at His heart. So nagsisi ang Panginoon, hindi kagaya ng pagsisisi natin, but it changed His mind. Ang Diyos ay nalungkot, no, sa kanyang puso. And the Lord said, I will destroy man, whom I have created from the face of the earth. Akin ang lilipulin, akin ang sisirain ang mga tao na aking nilikha dito sa mundo, both man and beast and the creeping thing, and the fowls of the air, pati mga ibon. For it repented me that I have made them. No, I changed my mind, I changed my plan. No? Verse 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Pero si Noah nakakita ng grace, grasya, pabor, awa sa mata ng Diyos. These are the generations of Noah sa Shem, Ham, and Japheth. Verse 11, the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. No, ay kagaya naman natin ngayon. No, ang mundo ay corrupt, no, sobrang masama na, napaka-perilous na ng ating mundo, and then ang violence andyan, sobra-sobra na ang kaguluhan. Mag-i-enjoy ka lang sa Tagaytay, balita natin, no, mag-i-enjoy ka lang, galing ka ng Australia, pupunta ka ng Tagaytay just to enjoy, tapos malaman-laman, no, na kayong tatlo ay patay na doon sa loob ng hotel. No? So, imagine, ganun ka sama na ang mundo natin. Akala mo secure ka sa loob ng hotel. Pero doon mismo, no, sa loob ng hotel nangyari. No, ganun kagulo ang ating mundo. So verse 12, and God looked upon the earth, and behold, it was corrupt. For all flesh had corrupted his way upon the earth. No, yan ang description ng ating mundo. Sa time ni Noah, mga kapatid. Genesis chapter 7 verse 1. Andyan sa kabilang chapter lang, 7 verse 1. And the Lord said unto Noah, come thou and all thy house into the ark. No, ikaw at ang buong sambahayan mo, no, pumasok na kayo sa arka, for thee have I seen righteous before me. No, sapagkat sa iyo nakakita ako ng isang matuwid, no, sa harapan ko, sa henerasyon na ito. No, gustong sabihin ng Diyos, mabuti na lang may isa pa, Noah. No? Kung wala, I can make another man. Pwede akong gumawa ng matitino na, but God is always looking for comfort pag ang lahat ay sadyang masama at wicked na, mga kapatid. No, balik tayo dito sa Psalms, ano? Sa Psalms. 14:2, verse 2. The Lord looked down from heaven. Ito, totoo talaga ito. Kung ano ang kanyang ginawa sa kay Noah, kung ano ang kanyang ginawa sa kay Nimrod, sa Tower of Babel, na ang Diyos looked down from heaven,
No, siya ay yung lockdown, yung ano, alam niyo yung larong bugoy? Bugoy. Anong sa Tagalog yan? May laro. Yung bugoy sa amin, yung makukuha ka ng shell sa dagat, mga batad, tapos linisin mo yan, tapos kayong 3 dyan o 4 na mga bata, no, kung sino yung manalo, bugoy sa amin yan. Ang mga meron, dahil kayong 3 nakaganon, no, tapos masaya yan kasi may ganyan pa yan. Yan ang mga laro namin na wala sa laro nyo ngayon ng mga kabataan. No. Ano ang pinagkaiba? No? Ay sigurado sa panahon ng mga nauna sa amin, hindi rin namin naranasan kung ano ang style ng laro nila. No? Pero ang importante, yung social behavior, yung emosyon, marami kang mga friends mo siya ngayong umaga, mamayang tanghali, magkaaway na kayo. No? Tapos pagdating ng hapon, friends kayo again. Mga kabataan Pero maya-maya, pag sinalihan na ng nanay, ng tatay, dahil umuwi ang isang anak na umiiyak, pag sinalihan na ng magulang, ibang usapan na yon. Hayaan mo yung mga bata dyan pag nag-away-away, mamaya yan, bati-bati na naman sila dyan. So, ganun ang nangyayari. No, kayong 3 nakaganon doon, anong ginagawa ng meron? No, kasi hindi niya makita, sumisilip. Mas marunong pa yung meron. Ganituhin mo kasi, ganun. Naghihimas ng baraha, wala na naghihimas ng baraha dito. No? Nagagano ng baraha, yung meron sa likod, sumisinyas doon sa, no, doon sa katabi niya. But again, mga kapatid, God, from time to time, is doing that to check kung ano ang takbo na ng henerasyon ng mundo natin. The Lord looked down from heaven upon the children of men. No, tinitingnan ng Diyos, mabusisi, ano na ba ang pinagagawa ng mga nilikha ko? No? Ngayon ba ay balik na naman? No? Children of men, to see if there were any that did understand and seek God. What God is looking for in this present generation. God looked down mula sa langit upang tingnan ang mga anak ng tao kung mayroon pa bang isa na nakakaunawa at naghahanap sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, sa klase ni Sister Giselle, may na-mention siya last klase niya, last Sunday, yung mga kabataan sa ibang bansa. Ano yun, pagkapanganak, Sister Giselle? No? May ini-inject na anong term doon? Hormones ba yun? No? Ini-injection na yung mga kabataan na para paglaki nila, sila ang mamimili kung anong gender ang gusto nila. No? Pwede kang maging babae, pwede kang maging lalaki, depende sa iyo kung anong gusto mo. No? 2 lang ang nilikha ng Diyos. No? Pero itong mundo natin, ang henerasyon natin, no, ibang klase ito mga kapatid. No, sabi nga ng iba, don't you worry, no, na ang anak mo ay lalaki at gusto mo ay babae, just wait. No, dahil yung anak mong lalaki, antay-antay ka lang, pagdating ng panahon, mahaba ng buhok niyan. No. Gusto mo naman ng lalaki, antay-antay ka lang. No, kasi lalabas din yan. No, and God is looking unto this generation kung ano na ang nangyayari, mga kapatid. Imagine, no, kung ngayon pa lang, ganun na yung takbo ng henerasyon natin. No, mayroong isang tatay, pinakita ni Sister Cheryl kagabi sa akin. Tingnan mo nga to. Pinakita niya sa akin, yung tatay, kunyari, tulog, hanggang madaling araw na, 2:00, 3:00, yung kanyang anak na gumagapang pa lang. No, gumagapang. Talagang hindi nakagapang. No. Baby pa No, yung tatay, binabantayan niya na makatulog. Imagine, ganun. Baby pa talaga. Hindi ako nagsisinungaling dito. No. just to, no, wala pang 1-year-old, gumagapang Hanggang, may video yung tatay, hanggang 3:00 yata yon. Ang tatay, kunyari, ganun. Pero pag
hanggat umabot madaling araw, sa akala nung baby na yon, yung tatay niya tulog na. No? Ang ginawa nung bata, bumaba sa higaan. Hindi naman ganun kataas eh. Pagbaba nung bata, saan pumunta? Pumunta para kunin ang remote ng TV. Oo, ganung edad. Ibang klase ang dala ng nito. No, may isip na ang tatay patulugin lang para siya makatuloy-tuloy na sa TV. Imagine kung gaano katalino ang mga batang ito. And imagine ano ang henerasyon nila after 10, 15, 25, 30 years kung lahat sila pare-pareho. Ganun katindi. Dati tayo ng mga kabataan, pinapagalitan tayo ng ating mga mahal sa buhay. Pag dumikit lang tayo ng konti sa TV, no, naranasan natin. Yung mga TV natin, sa amin dati, Nivico. Tama ba yun? Nivico. Maliit na TV, tapos black and white, mga panoorin dyan, mga orasyon, mga $1 million movies. Maalaala mo kaya? No? Panalo tayo dyan, maalala, lagi yan. No, yan yung papanooran mo dyan, yung iba, disliding pa yung TV. Pag dumikit tayo ng konti, ang sabi ng ating mga mahal sa buhay, mga nakakatanda, lumayo ka ng konti, move, atras pa, huwag dumikit. Kayo na mga kabataan, andito yung TV, okay, atras pa. Pero ngayon, sanggol pa yung baby, sinusubo na yung cellphone. Para hindi lang maistorbo ang nanay, tatay, hindi lang magulo, hindi umiyak. Yung iba may pa talaga, may holder. Nakaganon yung baby. May holder. Sa pag-aaral nila, ang capacity ng cellphone natin, ang radiation, yung kaya niyan, walang pinagkaiba sa ginagamit natin na microwave oven. Ang microwave nga lang, concentrated dahil naka-enclose siya. Ang cellphone naman natin, tapos ganito pa tayo, 1-2 oras, mga call centers, nakaharap dyan sa computer na yan, sa laptop, ilang oras, hindi makapunta ng CR. Pag inom ng tubig, hindi magawa dahil tuloy lang. And time will come, sisingilin yung ating katawan. Tapos ngayon, magulat ka, dati ang TV, maliit lang, kontento na tayo. Remember, yung satisfaction ng tao. Yung unang computer natin, kasi laki siguro ng church natin. Bahay, isang kwarto bedrooman, Yan ang computer natin, the beast. Tapos ngayon, pinakamaliit pero pinakamalakas na klase ang mayroon tayo. Yung kapitbahay namin, bagong gawa yung bahay nila, nung napadaan ako, yung TV nila sa sala, parang ganito kalaki ng projector. Buti pa sila, ang laki. Buti pa kami, wala. Ganyang kalaki ang kanilang, sabi ko, grabe. Tapos dumadagundong, may mga booster, mga woofer ba yun? Tawag ba? Rimo, antindi. So, pinapalapit, mga kapatid, habang yung pinuntahan namin ni Sister Cheryl na pina-check upan ng mata. Majority ng pinuntahan namin, we're talking about generation, mga kapatid. Yung pinuntahan namin na pinag-check upan ng mata, lahat ng pumasok, majority, iilan lang yung may edad. Lahat ng kliyente, in all ages, magmula bata na pwede nang manood ng cellphone, hanggang sa mga young people, hanggang sa yung mga bata nakaganon, ang kapal ng salamin, pero pag tumingin, nakaganon na. Pero ang salamin, ang kakapal. Ang sabi ng nanay, sabi ko sa iyo, hindi ka kasi mapigilan ng kaka-cellphone dito sa atin. Mga kabataan, hindi ba kayo mapigilan sa cellphone? No. Maliit ba yung kamao ng mga magulang natin na hindi kayo matakot? Elementary, 12, 13, 14. Anong issue natin dyan? Anong issue natin sa cellphone na yan? Sabi ng magulang, sabi ko kasi sa iyo Sabi ko, ang galing! Isip ko lang, kami ni Sister Cheryl, nanggagalaiti. Ang galing! Ang magulang yung nakikiusap.
No, anak, sabi ko na sa iyo, hindi ka kasi sumusunod. Ay, ganun lang. Antay-antay ka pa paglaki niyan. Hindi talaga susunod sa iyo yan. Dahil alam niya na ikaw ang susunod sa kanya. No. Pero lahat ng problema ng bata na yan, ikaw sasalo. No. Walang sasalo niyan kung hindi magulang. No. Mayroon naman, sabi ng isang nanay, no, pagdating ng gabi, 2 hours before bedtime, no, bago matulog, kailangan wala ka ng cellphone. No. Mula alas 7 ng umaga hanggang pagdating kung anong oras siya matulog, pwede. Basta pagdating ng gabi, 2 hours before, ang galing, ano? Nakakagigil. No? No? Tapos yung, kumukulo na ba ang dugo natin? So just imagine mga kapatid, what happened to that kind of generation. No, yung mga high school ngayon, pagdating ng kumuha na kayo ng optometry at saka ophthalmology. Tama ba 'yon? No, para pagdating ng panahon, ang dami nyong kita dahil ang daming pasyente talaga. Ang daming pasyente talaga sa mata. No, yung mga kabataan nakatingin, maawa ka talaga. Meron akong pamangkin. No? Minsan kausap mo nakagano, no? Kasi ang dilim, pero lumiliwanag, may sikay na glory nga eh. No? Dahil ang cellphone lang, imagine, mas matindi ang niyan pag ang cellphone lang ang gumagana. And imagine what kind of generation, mga kapatid, ang mangyayari, time will come. No, na ganon ang ating kaharapin, ganon ang kanilang mga pinagagawa sa ngayon. Mga bata pa, ganon na ang kondisyon nila. Mga kabataan natin sa ngayon, high school, pagdating ng college, yung naka-mindset na rin sila na instead mag-aral, no, kailangan magtrabaho. No, tayo ng mga kabataan, sa inyo, pag kaya naman na mag-aral ng college and concentrate sa pag-aaral sa college, kung kaya lang naman, no, concentrate sa pag-aaral. Huwag mo nang haluan na kailangan magtrabaho. Why? Yung time namin, nakita pa kami ni Sister Giselle niyan sa McDonald's, SM Manila, kasama si mama niya dati. Nung nagtatrabaho pa ako doon, habang nagpupunas ako ng salamin ng McDonald's, no, gumaganon ako ng salamin. Yung ginagawa ng mga kabataan dyan sa Espanya, yung gumaganon ng sasakyan, sanay na sanay ako dyan. No, gaganon. Yung buong wall ba naman ng McDonald's? Mula, may hagdan pa ako niyan, gaganon-ganon mo doon. Tapos, no, pag may dumaan na parang kakilala, medyo iya-iya ka pa eh. No? Normal yun. Natural yun. Pero doon mo makikita na, Lord, salamat, tinatanggal mo yung angas namin. Tinatanggal mo yung kayabangan namin. No, pag naranasan mong ganung bagay. Di ba, Brother Roland, no? Brother Roland to, janitor to eh. No, yan ang maglalagay sa atin, mga kapatid, to humble down before God. No, dahil sa atin, huwag tayong, why? Mga kasamahan ko dati sa McDonald's, mga part-time lang yan. 3 hours, 4 hours. After that, magpapaalam sa kanilang sa manager, Sir, alis na po ako, may klase pa ako. Ngayon, iba ang klase ang henerasyon na ito. You are still studying, at the same time, magtatrabaho 8-10 oras, 12 oras. No? So bangag na. Hindi mo na maintindihan. Ano ang effect niyan? Yes, you have the money. No, para bang mapipressure ka ngayon kasi yung iba mong mga kaklase, may trabaho na sila, may kinikita na habang nag-aaral. So, para sa iyo, parang may pressure. So, kailangan sabayan ang henerasyon na ito. And time will come pag hindi kaya ng katawan mo. Lahat ng inipon mo, ibabayad mo rin sa sakit. No, at pag nangyari yan, double jeopardy, doble ang problema. So, huwag tayong relax lang, kalma lang. No, kung ano ang henerasyon na mayroon tayo, grow with it. No, sabayan natin yan, pero huwag tayong magmadali na kailangan 25, may 1 milyon na ako. Hanggang ngayon kami wala pa. No. Tapos kayo 25,
Kakagraduate nyo lang, gusto nyo kaagad, mayroon na. Ano yan? No, huwag tayong pa-pressure, mga kapatid. Why? Hindi lang ang effect niyan sa physical natin na lakas, mahal natin sa buhay. The danger is, time will come, may pera nga tayo. Ang pinaka-danger, baka mawala ang magandang relasyon natin sa Diyos. Why? If it's time for prayer, you cannot pray anymore. No, if it's time na mayroon kang time para sa Diyos, hindi mo na magawa. Bakit? Wala ka ng time eh. Dahil instead na i-pray mo, pagluhod mo pa lang, instead na Lord, thank you for your goodness, thank you for the strength, for the breath of life, hindi mo na magawa. Lord, thank you, please understand me. Why? Double work palagi. No? Yan ang mga henerasyon na pwede nating maranasan sa ngayon, mga kapatid. Really, this generation is out of course. No, lihis na ang henerasyon na ito, mga kapatid. No, lihis dahil iba ang kagustuhan natin ng mga tao, ang mundo, iba ang kagustuhan ng mundo ngayon sa gusto spiritually na dapat pagdaanan natin. So nagiging lihis dahil ang gusto ng Diyos hindi na masunod, dahil ang masusunod na palagi ang kagustuhan natin ng mga tao, mga kapatid. But still, ang Diyos natin ay naghahanap, no, patuloy na naghahanap ng tao na righteous, holy in His presence. You know? And because of our righteousness, because of righteousness and holiness ni Noah, and also tayo rin, we find favor with our God. No? Ang Diyos naghahanap ng tao, no, na tatayo sa kanyang mga prinsipyo, no, na kahit ang lahat sa panahon ni Noah masama na, pero tayo, kahit nag-iisa na lang tayo, we must still stand and remain holy, acceptable, righteous before God, mga kapatid. At ang holiness, righteousness natin, nilalagyan natin yan ng division, nilalagyan natin ng linya, nilalagyan natin ng hangganan, no, between righteousness and unrighteousness, between holiness and unholiness. Nilalagyan natin yan lahat, mga kapatid, dahil ang mundo na ito ay sakitin, no, may sakit. And through the Word of God, gustong ayusin ng Diyos ang mundo na ito. Ang henerasyon na ito, hindi pa nagbabago ang Diyos natin. No. Wala ibang solusyon kung hindi Word of God pa rin. Pero ang tayo ng mga tao, mas mabilis pa tayong maniwala sa doktor. Pag sinabi ng doktor, may sakit ka, uminom ka ng gamot, may cancer ka, magpa-chemo ka, sunod tayo kaagad. Pero pag sinabi ng Word of God, pag sinabi ng Diyos through the Word of God, through the preaching, pag sinabi, brother, ikaw ay may sakit. Dahil sa kasalanan mo, ikaw ay may sakit. You need to be baptized in Jesus' name. You need to receive the Holy Ghost. You need to follow the Word of God. Anong sasabihin ng tao? Brother, subject to debate pa yan. No, brother, baka mali lang ang opinion mo. No, ganon kalala ang mga tao na kagaya natin sa ngayon, mga kapatid. Ganon tayo kagulo. No, so just imagine, ang laki ng trabaho natin. No, kung paano i-maintain, especially in our church, kung paano i-maintain ang henerasyon, ang generation na ito, na ma-maintain, na makita ng Diyos kung ano ang hinahanap niya. Dahil every time tumingin ang Diyos dito sa mundo, always, saan siya nakakakita ng comfort? Sa atin lang talaga. No, tayo lang ang nagbibigay, yung lubag-loob. No, ng Diyos, na every time tumingin siya sa kabuuan ng mundo, lahat masasama, pero every time na siya tumingin sa atin, dahil tayo ay tumatayo pa sa prinsipyo niya, doon nako-comfort ang Diyos. That is why we found favor in the eyes of God, mga kapatid. We found favor. No. That's why we are enjoying sa gitna na masama ang mundo. Verse 3, sa Psalms 14, they are all gone aside. Lahat sila nagkawalaan na. No, naglaho na. They are all together become filthy. Lahat ay naging madumi na, pari-pariho na sila, just like in the time of Noah. No, lahat madudumi na. And there is none that do it good, no, not one. No, ano ang sabi? No, ang Diyos tumingin, nag-check, at lahat ng nakita niya ay masama, madumi.
Wala nang kahit isa na gumagawa ng mabuti, wala. No, ni isa, wala. No. So anong effect niyan sa Diyos natin, mga kapatid? No, malungkot, ano? No. Ginawa mo lahat, binigay mo lahat, you provide everything, and then pagtingin niya, lahat ay masama. No. Gaano kasakit yan sa Diyos natin, mga kapatid? Verse 4, have all the workers of iniquity no knowledge? Lahat ba ng gumagawa ng kasamaan, wala ba silang karunungan? Hindi ba nila alam? Hindi ba nila naiintindihan? Who eat up my people as they eat bread? No, para silang kagaya ng mga tao ko na kumakain, no, at nilalamon na parang kumakain ng tinapay, and call not upon the Lord. No, call not upon the Lord, mga kapatid. Ibig sabihin, wala na sa kanilang puso't isipan ang manalangin. When you pray, you call upon the name of the Lord. At pag yan nawala, that is why in our prayers, kahit sa bahay, kahit dito sa atin, mga kapatid, sinisikap natin palagi na tayo makakonect sa Diyos, makakonect sa presence niya, nag-labor tayo, namasahe tayo, kahit may overtime tayo, nagmadali tayo papunta sa church para ka maka-attend sa prayer meeting natin. At pagdating dito, always sikapin natin, mga kapatid, na maibigay kung ano ang dapat nating maibigay sa Diyos. At isa na dyan yung boses natin that we can connect to God. No? Dahil ayaw nating mangyari na yung susunod na henerasyon ng church natin, yung henerasyon na hindi na alam ang prayer. No? Yung henerasyon na hindi na alam ang worship. Yung henerasyon na hindi na alam ang praises. Yung henerasyon na hindi na mapahalagahan ang adults class, ang sa ladies, ang sa elders natin dyan, ang sa new converts. Ayan ang mga henerasyon na ayaw nating mangyari, na time will come, ang henerasyon na susunod sa atin ay wala ng relasyon sa Diyos. That is why we labored so much, mga kapatid, to maintain yung henerasyon na bawat tingin ng Diyos, pagtingin niya, hindi masama ang kanyang loob, kung hindi masaya, mga kapatid. And that is because of us. No. Dahil kung wala ng iba, no, para bang may mga tinatawag sa pamilya ay ito ang pinaka-black sheep namin. May black ba na sheep? No. Ito ang pinakamadumi, pinakamasama na tupa sa kawan namin, sa pamilya namin. No, mag-iba ka na ng apelido because you are a disgrace sa angkan natin. No, may mga ganun, lalo na mayayamang pamilya. No, talagang sinisipa, sinusuka dahil ikaw ang pinakamasama. No, ang mundo natin, mga kapatid, kahit mali, okay lang. No, why? In high places, principalities, andyan sila lahat. No, si Vice ganda na yan. No. Siya pa yung nangunguna doon. No. Rainbow colors. No, kaya wag tayong magsuot ng mga rainbow, wag tayong mapagkamalan tayong supporter nila. No, ito ang nangyayari, mga kapatid. Ano ba ang mga karakteristik? Ano ba ang pag-uugali ng isang taong mangmang? No. Ito ang ugali ng taong mangmang. They deny the existence of God. No. Ang taong masama, ang taong baliw, ang taong basta ibang pag-iisip. No, they deny. No, kinukontra nila na walang Diyos. No, they are like atheists. No, may mga kabataan sa inyong mga edad. No, imagine may mga kaklase kayo minsan tapos walang kamuang-muang sa buhay. Pero sasabihin na atheist daw siya. Anong alam mo sa atheist? No? Kakalabas mo lang ng mundo, tapos sasabihin mo, ako atheist talaga ako. No? Ako naniniwala na walang Diyos. No? Ganyang edad mo, mayroon ka nang masabi na ganyan? No? Anong klaseng henerasyon? No? Anong klaseng pundasyon? Anong klaseng teaching? No? Pero wala daw. No? They deny the existence of God. They live corrupt lives. No, expect mo na, ang taong mangmang, ang pamumuhay niyan ay corrupt, madumi. Do abominable works. Lahat ng kalapastangan, pangit, wicked ways, yan ang kanyang mga gawain. Ang taong fool.
without understanding. No, parang mga reprobate. No, kung ano ang tama, lahat ng yan ibabaliktad nila. Lahat kung ano ang kaya hindi nararapat yung mga buang diyan sa kalsada, yung mga tawag doon yung mga taong grasa. No, hindi mo pwedeng patulan 'yan. No, pag pinatulan mo 'yan na ikaw nakabarong, nakakurbata, nakatoksido, no? So imagine, ikaw naka-Cadillac, naka-Lamborghini, ang ganda ng porma mo, tapos ginuhitan ng taong grasa, tapos bigla kang lumabas, nakipaghabulan ka, anong tawag sa'yo? No, pareho kayo. No, walang pinagkaiba. Hindi nararapat. Without understanding, ignore God. They do not seek Him. Ini-ignore nila ang Diyos. They are fools. Are not good, not one. Wala. Kahit sa kanino, hindi sila mabuti, basta wala lang. Have all gone astray from God. Lahat sila, because they are fools, mangmang, lahat yan sila, wala talagang interest sa Diyos, mga kapatid. Have become filthy in life. Naging madumi ang kanilang klase ng pamumuhay, live in ignorance of God. Namumuhay lang, parang ETS pa rin. Destroy God's people. Yan ang kanilang mga gawain para sirain yung mga tao ng Diyos. Isa pa rito, never pray. Why? Bakit ka magpe-pray? Wala kang kinikilalang Diyos. At yan, hindi dapat mangyari sa atin. Na tayo ay magpe-pray lang because we need something. Na tayo ay magpe-pray lang, Lord, dahil kailangan ka namin, Lord. Ngayon, mahaba ang time ko sa iyo kasi mayroon akong nararamdaman na sana pagalingin mo ako. No, hindi ganun ang prayer natin. No, Lord, may time ako sa iyo ngayon dahil may need ako. No, hindi tayo dumating dapat sa punto na yan that every time we pray, akala natin ATM ang Diyos natin. No, Lord, magpe-pray ako ngayon because marami akong mga dala-dala sa ngayon. So, parang ATM ang Diyos natin, Lord, ito lahat, nakalagay dyan. Tapos pag hindi sinagot ng Diyos natin, masama pa ngayon ang Diyos natin dahil hindi siya sumagot. No, hindi ganyan ang prayer natin, mga kapatid. At huwag tayong patamad-tamad sa prayer natin. Kung saan na tayo ay paantok-antok, gisingin natin yung sarili natin. Dapat yung marinig sa prayer natin, yung prayer, Lord, talagang thank you so much, Lord. Thank you for the breath of life. Thank you. Hindi dapat na yung marinig ng katabi natin dyan sa prayer on a Wednesday. Hindi dapat, mga kapatid. Pag nangyari yan, what will happen to this generation in our church? Kung ngayon pa lang yung mga kabataan, mga young people natin, ganun na ang kanilang style. Brother, hindi ako pwedeng makapunta ngayon sa church, hindi ako makatin sa service kasi mayroon pa akong pasok sa school, mamayang gabi may pasok pa ako sa trabaho. So, kailan ka available? Pag may sakit naman, brother, I cannot come because I'm not feeling well. Tapos may pirma sa baba, mother, father. Parang sa school dati. Ma'am, dearest ma'am, please excuse me for being absent today because I'm not feeling well. Tapos nakapirma sa baba. Tapos makita-kita ng teacher, ando, naglalaro. Ganun ang style natin ng mga kabataan. I promise that I can make it maybe tomorrow or next week or saan. Ayaw natin mangyari, mga kapatid, that this generation, wala na sa puso natin ang prayer. Wala na sa puso natin ang worship. Wala na sa puso natin ang pasasalamat sa Diyos. Yung interest na buhay, ayaw natin na mawala yan. Nawala na tayong time for the church. Ultimo, hininga natin, pag yan lahat binilang lang ng Diyos natin. Disgrasya tayo. But God is so good. He is a long-suffering God. Thank you, Jesus. Pero ang gusto nating mangyari, that we must maintain this generation. That every time God looked down from heaven at tumingin dito sa mundo, ang Diyos ay laging proud sa atin.
Ang Diyos ay laging masaya sa atin, mga kapatid. No. Even in our church, ayaw nating mangyari that every time ang Diyos tumingin sa atin, ayaw natin, bawat tingin niya, nagkasala na naman yung anak ko. No, kailan kaya matututo to? Di ba? Mabigat sa loob, di ba? No? Ang ini-expect ng Diyos, every time tumingin siya sa atin, yes. Oh, that's my son. That's my tao ko yan. That's my people. Ayaw nating mangyari na ang Diyos bawat tingin sa atin, frustrated siya palagi. Mali na naman. Pinagpalit na naman ako. Mas malaki daw yung dollar dun eh. Mas ano daw eh. Overtime na naman eh. Lagi niya na lang sinasabi sa akin, Lord, please forgive me. Please understand my situation. Ganun na lang palagi. Bawat tingin ko sa kanya, lagi na lang mali. Ano sabi sa Romans? Shall we continue in sin that grace may abound? Tama ba yun? Ano bang gusto nating mangyari? Pakasasa sa kasalanan para lang masabi natin na ang mercy ng Diyos, ang grasya ng Diyos ay talaga namang talaga namang feel natin. Hindi ganun. Sino ba namang magulang ang matutuwa na bawat tingin niya sa kanyang anak laging mali? Walang matutuwa sa ganun, mga kapatid. And ang gusto nating mangyari that every time our God, kahit sa napakasama na henerasyon na ito, ang gusto nating mangyari that every time, Lord, kahit masama na ang mundo, basta ikaw, pag tumingin ka sa amin, Lord, kailangang masaya ka. Dahil kami lang ang pampalubag ng iyong emosyon, that every time na ikaw ay magagalit, pagtingin mo sa amin, buti na lang mayroon pang isa. Buti pa may church pa na ganyan, nandyan sa mundo, mga kapatid. And we must be proud of our God. Sa verse 5, there were they in great fear. Sila ay nasa sobrang takot, pag-aalala, for God is in the generation of the righteous. Lord, thank you so much for giving us the Holy Ghost. Thank you for baptism in Jesus' name. We are able. Ano ang sabi niya? We are not alien anymore. We are not alien. We are not alien anymore in this commonwealth o samahan. Kinuha tayo ng Diyos by giving us the Holy Ghost and baptism in Jesus' name. We are not ashamed already, mga kapatid. Ano ang sabi niya? For God is in the generation of the righteous. Mula pa kay Adam and Eve, mula pa kay Noah, mula pa kay Moses, mula pa sa tuloy-tuloy ng mga henerasyon, mga kapatid, God is always looking in every generation kung mayroon pa bang matuwid o wala na. At sa ating pagsisikap sa Diyos natin, mga kapatid, tayong lahat ay nagsusumikap to maintain the righteousness, to maintain the holiness standard that God has given us, na kung ang ibang mga apostolic, kung ang ibang mga Pentecostal, okay na sa kanila, mga movement na yan. Saan ka nakakita? Pastor na pastor. Apostolic, UPC. Saan ka nakakita? Para lang makakonvert ng mayaman. Lalapitan mo yung misis mo, tapos puputulin mo yung buhok. Ganda ng buhok ng misis mo, puputulin mo para lang makita ng mayaman na umattend. Kung yun ang kailangan para makonvert ka, sige, putulin ko yung buhok ni misis ko dahil ang buhok mo maikli. Saan ka nakakita niyan? Pag ganyan ang nangyari sa loob ng simbahan, tapos na. Hindi na tayo pasok dyan sa henerasyon ng mga righteous. And what will happen to that generation? Ay, si pastor ka mismo, pwede. Ay, si pastor andon. Sa light and shadow. Andon, nakikipag-inuman si pastor. So imagine, mga kapatid, nak, huwag kang magsigarilyo, ha? Ang sabi ng tatay, anak, ang paninigarilyo ay masama. Huwag mong gawin ito, pero ikaw mismo ang nag-uutos, hindi si Brother Norman, ha? Ikaw mismo nag-uutos, nak, pabili ng sigarilyo, pakisindihan na rin kasi wala tayong lighter o posporo sa bahay.
Tapos paglaki ng anak mo, ang tanong mo ngayon, saan nagmana yan? No. Ang susunod na henerasyon, sino ang may gawa? Sino ang nag-influence? Sino ang nag-utos? No. Lahat ng yan sa loob. No. Kung ang anak mo malutong magmura, no, ay hindi niya yan kinuha sa kapitbahay. Of course, andyan sa loob. Kung pangit ang ugali niyan, dahil ang kasama niya sa loob ng pamamahay, pangit din ang ugali. No. Ano yan? Makikiri over, madadala talaga yan. At yan, lahat ng yan, mga kapatid, will be our battle. Yan ang bakbakan natin palagi. Na ang henerasyon na sumusunod sa atin in our church ay wag, yung bang hindi henerasyon na walang pagmamahal sa Diyos. Yung henerasyon na walang interes sa Diyos. No, why? Papalit-palit tayo ng henerasyon dito. Yung may mga edad sa atin, after 10 to 15 years, no, they were all gone. No. No, at kung ano ang kanilang naipamana sa atin, no, yan din ang ating i-absorb, yan ang ating paninindigan na klase ng mga prinsipyo. No. At kami naman na tumatanda na rin, yan ang gusto nating ipasa din, na kung ano ang paninindigan natin sa paglilingkod sa Diyos, dapat yun talaga yun. No? Kasi ang ayaw natin na ang henerasyon na madatnan ng Diyos natin dito, just imagine. No? Lahat, pag dumating ang Diyos, tapos yung madatnan niya na henerasyon, yung ini-expect niya na henerasyon ay yung henerasyon na magbibigay ng saya sa Kanya, tapos pagtingin niya, pagdating ng rapture, nasa na sila? Lord, andun na lahat sa nalihis na. Wala na, Lord. Asa na nga? Iilan na lang. Lord, mabuti may isa, may dalawa. Lord, sinong nakasama? Yung mga nauna na first generation ng church natin. Yun ang mga nakasama sa rapture. Tapos yung mga susunod na henerasyon, dahil sa sobrang tindi ng pressure dyan sa labas, mga kaklase, mga ka-office mates, lahat, pag hindi tayo naging matibay, mga kapatid, sa mga young people natin, pag hindi nyo alam ang isang bagay, huwag nyong hindian. No? Huwag magrarason na hindi namin kaya ito, na hindi. No, hindi. Pag may ganon, huwag ka agad aatras. No, hindi ko alam ito No, huwag ka agad aatras. No, brother, ma'am, sir, pwede bang mapag-aralan? No, i-try muna natin, baka kaya yan. Sir, turuan mo lang kami, baka kaya namin. Why? Because time will come, pag madali tayong magdahilan palagi, no, dadalhin natin yan, kahit sa pagtanda natin. No, yung hindi tayo na nakaranas na matutong mag-sacrifice, hindi tayo nakaranas na yung bang malagay ka sa sitwasyon na hirap ka, lahat comfort na lang, delikado yun. No, kasi pag tayo na lang at yung mga nagbibigay ng comfort sa atin, nawala na sila, disgrasya ka. No, why? Dahil nasanay ka na laging may nagbibigay ng comfort. At pag yung nagbibigay ng comfort na yan nawala, hindi mo na alam kung paano tumayo. No, ganon ka-danger, mga kapatid. Say, praise the Lord. Mapapaaga tayo ngayon, pero maraming verses na to. Pero mag-relax muna tayo ngayon. No? Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3. Hebrews. Hebrews chapter 3 verse 10. Verse 10. Wherefore I was grieved. Sabi ng Panginoon ito. Umpisa natin sa verse 7. Wherefore, as the Holy Ghost said, sabi ng Holy Ghost, today, if you will hear His voice, pag napakinggan ninyo ang kanyang boses, harden not your hearts. Huwag patigasin ang ating mga puso as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness, when your fathers tempted me, sabi ng Panginoon, nung ang mga ninuno ninyo ako ay tinemp o tinukso, upang patunayan ako
nakita nila ang lahat, no, and saw my works 40 years. Sa verse 10, wherefore I was grieved. Ako ay nagalit with that generation, sa henerasyon na iyon. Why? Yung henerasyon na iyon for 40 years kasama ng Diyos, pero ang nakapasok lang sa promised land, only Joshua and Caleb. No? Almost 6 million, no, ang lumabas sa Ehipto. Pero ang nakapasok lang sa promised land, Joshua and Caleb, and 20 years old under na ipinanganak doon sa sa wilderness. No, why? Because of unbelief and disobedience, murmuring, and said, they do always err. Tama ba? Err. No, in their heart. No, lagi na lang puro mali ang kanilang ginagawa sa kanilang mga puso, and they have not known my ways. So I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. Just imagine, mga kapatid, for 40 years, they will never, or they did not observe kung gaano kabuti ang Diyos sa kanila. Hindi nila nakita nila, no, kung ano ang ginawa ng kanilang Diyos for 40 years in the wilderness, pero ni minsan hindi pumasok sa puso nila na ang Diyos nila ay mabuti. Na ang Diyos nila ay gagawin ng lahat, ipakita lang sa kanila kung gaano kabuti ang Diyos. So ano ang sabi ng Diyos, mga kapatid? So I swear in my wrath, ako ay nanunumpa sa aking galit, they shall not enter into my rest. Grabe ang Diyos pag nagalit, ano? Behold the goodness and severity of God. And Lord, we are so thankful we are not under into your wrath, but we are under into your mercy, into your grace, Lord Jesus. Last verse, 1 Peter chapter 2. Last verse na ito, wala nang madadagdag talaga. 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen generation. No, kayo ay mga pinili na henerasyon, a royal priesthood. No, royal na sa priesthood pa. Saan ka nakakita niyan? No, mga royal lang, but they were not under the priesthood. But Lord, thank you. We are a royal priesthood, a holy nation. No, but a holy nation, referring to the whole Israel. But Lord, thank you. Dahil ang Pilipinas ay hindi Christian nation, but majority Catholic nation. But thank you, Lord, na ang Word of God direct from Israel. Although mga Americans ang nagdala dito sa atin, tayo ay nakapakinabang. Holy nation, a peculiar, no, peculiar, kakaiba, tama ba? No, ng mga tao that peculiar people, that you should shew forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Once we are in darkness, but Lord, thank you for the Holy Ghost that you've given us, that has given us the light, Lord Jesus, and what God is looking for in this generation. We must maintain holiness, we must maintain righteousness before God, mga kapatid. In that way, we will find favor in God, and we are giving comfort in our Jesus. Thank you, Lord, for your word.